Magandang gabi po, Milyon. Magandang gabi po, Milyon. Una-una sa lahat, makikininaw na rin po ako sa inyo ng pastor. Actually, nahihiya po ako na sabihin na baka sabihin nyo nandito po ako para magpolitika. Pero sa totoo lamang, ako po ay nandito para maramdaman ko po kayo at higit sa lahat, maramdaman nyo rin po ako. Ito po ay dahil sa Panginoon na nagdala po sa akin dito. Totoo po na ang Panginoon po talaga ang magbibigay ng daan para sa ating lahat. Sa sobrang galing ko po dito kanina, pero yung mainit na pagtanggap, lalo na po sa inyo, Bishop Hermie, maraming salamat. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ako po si Mara Tamundong, isang batang San Andres, Bukid, Maynila. Isang bata na nangarap na sana isang araw maramdaman po natin ang tunay na pagmamahalan. Maramdaman po natin ang pagmamalasakit. Sabi nga po ni Pastor na kailangan ingatan po natin ang ating puso sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng totoong kahulugan ng ating buhay. Kaya ako naman po, nung nabigyan ng pagkakataon na talagang tumulong, ay talagang bumaba po ako at tumulong para sa ating kapwa. Lalo na po sa mga kabataan na nakita ko na kailangan nating gabayan, na kailangan po natin bigyan ng atensyon sapagkat sila pa rin po ang magpapatuloy ng magandang hangarin po natin para sa ating lahat. At higit sa lahat, yung pagmamahal po sa ating mga magulang, sa ating mga senior citizen na nakita ko po yung kanilang kalungkutan at pagmamahal na gusto po sana nilang maramdaman sa atin. Ako po bilang isang anak, gusto ko lamang pong ibalik ang pagmamahal na ginawa rin po sa atin ng ating mga magulang, lalo na po yung ating mga lolo at lola. Dito ko po nakita ang tunay na dahilan kung bakit ako po ay nandito ngayon. Hindi para sa politika, kung hindi para maibahagi po sa ating lahat na ang pagmamalasakit po at pagbibigay ng tunay na pagmamahal sa kapwa ay paglilingkod. Paglilingkod sa sarili po nating paraan. Paglilingkod na handa po tayong isakripisyo ang ating sarili. Paglilingkod na kahit na natatakot po tayo pero nandiyan ang Panginoon, alam po natin na ang tatahakin nating landas ay para sa Kanya. Alam ko po sa aking sarili na ang nais ko po at ang layunin ko ay makapagbigay ng paglilingkod po para sa aking mga kababayan. Alam po ninyo, hindi po ako sanay magsalita na naka-aircon at nilalamig. Sanay po ako lumabas sa kalsada at harapin po ang mga kababayan natin na talagang hirap na hirap. Sa kanila ko po nakita ang magandang kahulugan ng aking tunay na pagkatao. Sa kanila ko po nakita na ang Panginoong Diyos talaga ay napakabait. Para bigyan niya po ako ng biyaya na ako po ay makapaglingkod at makatulong sa kanila. Lalo na po, nararamdaman ko na ang paghihirap po ng bawat Pilipino ay talaga namang nakikita po natin. Panahon ng pandemya, alam po natin na tayo po ay natakot din sa sarili natin buhay. Pero dahil may mga anak po tayo at may mga apo, kailangan po nating tatagan ang ating kalooban. Kailangan po natin sabihin sa ating mga sarili na may Panginoong Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. Ito po ang naging dahilan kung bakit ako po ay lumabas at ibigay ang aking buong puso, ang aking buong pagkatao para ako ay makapaglingkod. Sa totoo lamang, hindi na rin po ako bata. Ako po ay 47 years old na. Kaya yung aking pagtingin sa aking mga magulang ay inilabas ko rin po sa ating mga kababayan. Dito po pumasok ang tunay na paglilingkod para sa mga senior citizen. Na kung saan nag-umpisa po ako sa programa ng online registration na talaga naman po gusto kong maibigay sa ating mga senior citizen yung paglilingkod.
Nag-umpisa po ako sa online registration na kung saan ito po ay programa ng National Commission of Senior Citizen. Nag-umpisa po ako na ang mga nakarehistro ng mga senior citizen ay nasa 150,000 pa lamang po. Pero sinabi nga po sa akin ng ahensya ng NCSC na kailangan daw po umabot hanggang 8 to 10 million at least po yung mga nakarehistro senior. Sabi ko po sa aking sarili, wala pong imposible sa Panginoon, lalo na ibibigay po niya. At ibibigay niya po sa ating mga dahil. Sa 150,000 po, gusto kong ibalita sa inyo na nasa 8 million na po ang mga senior citizen na natulungan po natin na mag-registro online para sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Ito lamang po ang isang paraan na maibabalik ko ang lahat ng biyayang ibinigay po sa akin. Dito ko lamang po maibabalik yung pagmamahal sa ating mga lolo at lola na talaga namang sa haba ng panahon, yung paglilingkod at pag-aaruga po sa atin ay hindi naman po talaga matatawaran. Kaya naman ako po ay narito sa inyo na binigay niyo po ako ng pagkakataon na magbigkas ko sa aking sarili na hindi lamang po ako nandito para sa politika. Nandito po ako dahil kailangan ko ang mga katulad po ninyo na may totoong damdamin at pagmamahal. Na may totoong pagmamalasakit na nandito po tayo, may pag-asa pa rin. Nandito po tayo na may pag-asa pa rin na ang Maynila po ay makihapon natin talaga sa kahirapan. Actually, sa ngayon po, nakakalungkot mang sabihin at ibalita, pero ang Maynila po ay nasa panglima na pinaka-peligrosong lungsod sa buong mundo. Ito po ang nagpapakita na kailangan na po natin magtulungan. Kailangan na po natin kumilos dahil ang maiiwanan po natin mga anak at apo ang siyang mga problema pagdating ng panahon. Isa lamang po yung buhay natin. Hindi po tayo mabubuhay ng mahabang panahon ng 100 years dito sa mundo. Pero yung maiiwanan po natin para sa ating mga anak at mga apo, ang siyang ipagpapatuloy po nila at makakatulong sa atin na sila po ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Lalo na po sa ating mga senior citizen na narito po, ng mga mukhang junior citizen kasi nalilito na po ako kung sino po ang mga senior. Sa totoo lamang, napaaga po ang pagiging senior citizen ko. Napaaga dahil mas maaga ko kung naramdaman na hindi pala biro maging senior citizen. Hindi pala biro yung pinagdaanan ng mga magulang po natin para tayo ay makapag-aral. Pero dito, sa programa at sa pagtutulungan po natin, maibabalik po natin yung tunay na paglilingkod para sa ating mga senior citizen. Sobrang natutuwa po ako na makarating dito. Marahil, Bishop Herbie, na may dahilan po talaga ang lahat. At ang dahilan po ay nabuksan lalo ang aking puso para sa Panginoon. Sana hindi po ito ang unang at huli, kung hindi sana ito po ang umpisa na ako po ay makasama sa inyo. Masarap pala sa pakiramdam na mga katabi mo ay katulad mo na may damdamin. Masarap pala sa pakiramdam dahil nabibigyan pa ako ng higit ng lakas ng loob na malaman na hindi pala ako nag-iisa. Masarap pala sa pakiramdam na malaman na may Panginoon at ibinigay po niya ang lahat ng lakas para tayo po ay nandito ngayon. Kahit na nga umulan, alam po nagugutom na po kayo, kahit na sabihin po natin na may kanya-kanya tayong pinagdaraanan, pero yung dahilan po na nandito tayo ngayon at nakaupo at pinakikinggan po ang bawat isa, ay malaking bagay na po sa isang katulad ko na ang hangarin ko po ay yung kabutihan para sa ating lahat. Hangarin po na sana makita po natin ang Maynila na bumangon pa rin. Makita po natin yung Maynila at masaksihan pa rin yung kabutihan na pwede po natin maibigay hindi lamang dito, kung hindi sa labas po ng pintuan na yan. Makita po yung dahilan kung bakit ang Panginoon po ay pinagkatiwalaan po tayo.
dito po uumpisahan ko. Ang aking pakikipaglaban ay hindi lamang para sa kanila. Kung hindi ang laban po na ito ay para sa ating lahat na nagmamahal at nagmamalasakit. Maraming salamat po. Pero I would not opportunity to share the gospel tomorrow. Kaya po ba? Kasi before you can change the world, you need first to be changed. Ano mga? Pwede ba, ano ba yung husband mo? Sir, can I invite you, sir? Or okay, ka lang dyan? O, sige. Maraming way para mabago tayo eh. Kaya nang ipagbabago kaya gawin kasi ng mundo, kung minsan, through politics, through money, through charity, through health, lahat na ito, pagbabago dun sa labas, from what is happening. But only God, relationship with Jesus, ang pwede magbago sa atin sa ating kalooban. And I think the only way for God to change us is yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Lahat naman tayo nagkasala. Alam ko, napakabuti ng puso mo. Pero lahat tayo, sabi ng salita ng Panginoon, lahat nagkasala. Hindi nakaabot sa kanyang kalulatian. At yung desire mo na makatulong, mas magiging productive, effective, if you source ng lahat ng help, lives on the inside of you. Hindi religion, hindi tradition, but a pure relationship from God through Jesus Christ. Namatay ng Panginoon para sa iyo. Ang buong pamilya mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. And I do believe, pag tinanggap mo ang Panginoon ang buong puso mo, at Panginoon ang tagapagligtas, hindi religion. Pero yung relasyon sa puso mo, paniniwala ang namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, nalibing na buhay ng 3 araw, at nagbigay ng kanyang buhay na walang hanggan para sa iyo, maliligtas kayo sa sabi ng Panginoon. If you believe it in your heart, confess it with your mouth that Jesus is Lord, then you will be saved. Tinatanggap mo para ang Panginoon ang buong puso mo bilang Panginoon ang tagapagligtas. Sabay-sabay tayo, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking lahat ng kasalanan. patawarin mo po ako sa aking lahat ng mga kasalanan. Sa araw pong ito, Sa araw pong ito, mula sa aking puso, mula sa aking puso, maghari ka. maghari ka. Pinapaniwalaan ko na Pinapaniwalaan ang ko nangyari sa krus ng Kalbaryo ay para sa akin. na ang nangyari sa krus ng Kalbaryo ay nangyari sa akin. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagsasabi siya eh. Pati na naman nagsasabi. Magandang gabi po, Mayor. Hindi ko mag-share natin ba? Kasi ito yung mga access mo tayo sa pananampalataya. Gusto ko lang sabihin, magkakaroon na namin. Kasi never po nagkaroon ng office ang mga pastor sa City Hall. Ang kailangan po namin mabago ang Panginoon. Sabi nga, mababago lang ang kapaligan kung Jesus Christ sa isang tao. Sana kung ikaw may nanalo, ako sigurado boboto na kita. Hindi dahil sa atin lang ang Jesus. Kung mo kung may kasalanan sa babato, matagong pamilya ba na pamilya namin? Kaya gusto lang namin. Kung parang may namin, nalagaan kami. May corrupt lang. Ito po sana pagka nanalo ka, magkaroon ko na ako sa sila. Ay, because yung puso namin ng mga pastor, puso ng Lord to eh. Wala kami na our business natin to solve ang being to solve yan nila. Mabago ang lahat ng tao sa Pilipinas. At pag nabago ang talentibo na nila, hindi mo na rin, pag si Kristo nasa buhay nila, ang sarap paglakad sa Maynila, kahit gabi madaling arawan, yun ang natin. Magkaroon ng office sa Manila City Hall pag nangyari. Amen po ba? Amen po ba? Salamat po, salamat. Sinunod ang video ko program, tapos isasend ko sa lahat ng pastor. Para na ito ba na dito, pakinig sila ng program para sa Manila. Kasi we do not have time anymore. But thank you for coming, man. Thank you for blessing us.